Isang gabi na sobrang madilim, walang buwan, walang bituin. Si Carlo ay nawawala sa kagubatan matapos na maligaw habang naglalakad pa uwi. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang cellphone, ngunit malapit na itong maubos. Habang naghahanap ng daan, nakikita siya ng isang malaking puno na nasa gitna ng isang patag na lugar. Iba ito sa ibang puno. Ang balat nito ay kulay puti at makinis, parang balat ng tao. Mayroon itong maraming sanga na parang braso, at sa dulo ng mga sanga ay may maliit na butas na parang mata. Sinubukan ni Carlo na lampasan ito, ngunit bigla siyang nakaramdam na may kung ano ang humawak sa kanyang paa. Tumingin siya sa baba. Isang sanga ng puno ang nakahawak sa kanya at unti-unting humihigpit. "Huwag kang umalis." Naririnig niyang bulong mula sa puno. Ang boses ay parang maraming tao na nagsasalita ng sabay-sabay. Lumakas ang takot ni Carlo at sinubukang kumawala, ngunit lalo lang humihigpit ang hawak ng sanga. Habang nagpupumiglas siya, nakita niya ang mga butas sa sanga ay unti-unting nabubukas ng mas malaki, at doon ay talagang mga mata na nakatingin sa kanya ng malalim. Maya-maya, lumitaw ang mga maliliit na ugat mula sa lupa, umakyat sa kanyang leeg, paa at braso. Naramdaman niya ang mga ito na parang mga ahas na gumagapang habang ang boses ng puno ay patuloy na nagsasalita. "Ikaw ay isa na sa amin, manatili ka rito magpakailanman." Ang baterya ng cellphone ni Carlo ay biglang nawala sa kadaliman. Narinig na lang ang kanyang hiling na tulong na unti-unting nawawala, kasabay ang mga tawa mula sa puno na parang nagwawagi. Kinabukasan, nang hanapin siya ng mga tao, nakita nila ang puno sa gitna ng patag. Sa balat nito ay may isang figura na parang inukit ang mukha ni Carlo na nakangangawa at may luha parang likido na nagmumula sa mga mata nito. Kaya marami na nag-iingat at hindi dumadaan dito tuwing gabi. Marami na rin hindi dumadaan dito tuwing gabi dahil marami na rin na-trauma at hindi na nakabalik papunta sa kanilang tahanan. At marami na rin nag-iingat ng mga kahit anong tao. Mga polisman o barangay, mga kapitan o may mga mayayaman, dahil walang pinipili ang puno na ito. Kaya maraming tao ang hindi na nakabalik at hindi na nakapunta sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan dahil sa mga puno na nakatira dito. Dahil ang puno na ito ay napakadelikado para sa bawat isa, bawat sa mga nakatira dito sa baybayin na ito. Special shout out kay Jancel Tabirao at kay Nay Relaxi.